nakaraang linggo, opisyal nang idineklara ang Puerto Princesa Underground River bilang isa sa New Seven Wonders of the World. Di matatawaran ang rock formations na matatagpuan sa loob ng kuweba. Kung napangalagaan ang Puerto Princesa Underground River sa Palawan, may ilang kuweba namang patuloy na napapabayaan. Ito ang Crystal Cave sa Baguio City, ang nag-iisang kuweba sa syudad. Minsang dinarayo raw ng mga turista dahil sa makikinang at malakristal na rock formation sa loob nito. Pero sa aming pagbisita sa lugar, ito na ang bumungad sa amin. Tambak ng basura at iba pang dumi. Natuklasan naming ang Crystal Cave ang pinakahuling daluyan ng drainage system ng buong barangay. Kaya lahat ng mga basura at duming itinatapon dito na sa loob ng kuweba dumidiretso at nananatili. Dagdag problema pa ang mga nagsulputang informal settlers sa paligid ng kuweba. Kaya kung noong dekada 90 ay kasama ang Crystal Cave sa mga inirerekomendang tourist destination sa Baguio City, nagdesisyon ng Department of Tourism na tuluyan na itong tanggalin sa listahan. The reason behind why it was delisted, no? It's because the sustenance of maintaining that particular cave was not given attention. Bukod sa basura, malaking problema rin ang pagkasira ng stalactites, stalagmites at maging ang mga malakristal na bato sa loob ng kuweba. Ang isa sa itinuturong dahilan ang looting o pagnanakaw ng mga cave resources. Nakilala namin dito si Jonathan, hindi niya tunay na pangalan. Nang pumunta kami sa kuweba, isang bato ang ipinakita niya sa amin. Galing daw ito sa kuweba at ibinibenta niya sa halagang 500 piso. Madami po kami nakakita, sako-sako po yung binubuhat namin po. Di bali putik-putik naman, kami naman po nagbabrush. Kaya nabibili po nila. Idinetalya niya rin sa amin kung paano nila kinukuha ang mga bato sa loob ng kuweba. Dapat nag-aaral po kami ng maraming kristal. Binabalik-balikan namin doon kasi napag-ano din namin yun, pagkakakitaan. Kaya yung nalaman ng mga nagbabantay doon, di na kami pinapapunta. Kadalasan daw itong ginagawang mga pandekorasyon o alahas na mga bumibili sa kanila. Pag sa National Caves and Cave Resources Management and Protection Act, ang pangunguha ng kahit anong cave resource at ang pagdudumi nito. Gayunman, tila hindi ito ganap na naipatutupad sa lugar. It's a wake-up call for everybody. It's important that the people, the stakeholders in the community are properly involved and they have one direction really to come up with the development program and policy that will sustain that particular area as a tourist spot. Nakikita ko sa video na mukhang nagiging fossil cave na siya. Ibig sabihin, namamatay na siyang kuweba. Wala akong nakikitang magagandang formation. No? Bakit sa tingin ninyo namatay siya? Dahil sa ganyan, abuso? Yeah, oo. Dahil na-pollute na yung kuweba. Ang buhay kasi ng kuweba, tubig eh. Tubig ang gumagawa ng kuweba. Oh. So, pag nawala yung tubig, nagiging fossil cave siya. Ayon sa Department of Tourism, kailangan pa nilang pag-aralan kung maisasalba pa ang Crystal Cave. Sa ngayon kasi, kailangan pa raw nila ng karagdagang pondo para muling maisaayos ang kuweba. Halos 5 oras mula sa Baguio City, narating namin ang bayan ng Sagada sa Mountain Province. Pero taliwas sa Crystal Cave sa Baguio, nakamamangha at buhay na buhay pa rin ang mga kuweba rito. Kaya naman hindi magkamayaw ang mga turistang paroot pa rito sa kuweba. Lahat ng mga kasama ko sa office, gusto nila makita ang Sagada. Ako napuntahan ko na po ang Sagada. Pang 5th na beses ko na pong pumunta dito.
Dito namin nakilala si Ben, isang katutubong kankanaay at 5 taon ng tourist guide sa Sagada. Ayon sa kanya, hindi lahat ng turista ay may paggalang sa makasaysayang mga kuweba. Ang ilan nag-iiwan ng sarili nilang marka o mga vandals. Ito yung mga writings nung sinulat ng mga 1960s to 1980s. Kasi po noon po, nung nasabi ko kanina na yung walang masyadong camera noon, para may prove nila na kapasok sila dito, sinulat yung mga pangalans po. Pero hindi lang daw vandalism ang problemang kinakaharap nila sa lugar. Ang mga kuwebang sagradong himlayan ng kanilang mga ninuno na pagdiskitahan din daw ng ilang kawatan. Sinamahan niya kami sa Lumiang Cave, isa sa mga burial cave sa lugar. Dito makikita mga patong-patong na sinaunang ataol na tinatayang 200 taon na ang tanda. Bagamat malinaw na nakapaskil ang babala na huwag galawin o buksan ng mga makasaysayang ataol, may ilan pa rin daw na nangahas magnakaw ng mga butong nakahimlay dito. Noon po kasi may mga nag-vandalize dito, so ito, sinadyang butasan para siguro makita yung mga laman sa coffins, ganyan. Sabi nga nila may mga bone collectors noon, so ito. Ang mga insidenteng ito raw ang naging dahilan kung bakit mas naging mahigpit sila sa mga pumapasok na turista sa Sagada. Hindi ka na basta makapapasok ng kuweba nang walang tour guide na kasama. Sa mga nakalipas na taon, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga turista sa bansa. Katunayan, kung noong 2010 ay umabot lamang sa 3.5 million ang mga turista sa bansa, noong 2011 nasa 3.9 million ang bilang ng turista. Sa kabila nito, ayon sa inilabas na Travel and Tourism and Competitiveness Report ng World Economic Forum noong nakaraang taon, lumalabas na pang-18 lamang ang ranking ng Pilipinas sa 26 na bansa sa Asia-Pasipiko. At kung noong 2009 ay nasa pang-86 na pwesto ang bansa sa buong mundo, sa inilabas na report ay bumaba ang Pilipinas sa pang-74 na pwesto. Ito ang malaking hamong kinahaharap ngayon ng Department of Tourism. Ang dapat natin gawin, tingnan natin yung mga aspeto kung saan tayo nag-score ng mababa. No? At yun ang bigyan natin ng pansin. No? Pag sinabi nilang stability or sabihin na lang natin perception, so yun naman kailangan matugunan natin. At alam mo, sa mga surveys naman, ang importante talaga dyan is mabigyan mo na solusyon yung mga problema na binabanggit nila. Ayon pa sa DOT, ang patuloy na pagtaas ng bilang ng turista sa bansa, gayon din ang pagkilalang natamo ng Puerto Princesa Underground River, ay ilan lang sa mga indikasyon ng paglakas ng turismo. Gayunpaman, hindi raw maikakailang may mga napabayaang tourist destination sa Pilipinas. Ang importante rin dito yung mga tao, yung mga locals mismo. Dahil kung tutuusin naman, when you talk about tourism, ito po business ng lahat . Ayon pa sa DOT, kakailanganin pa ng panahon, pondo at karagdagang mga tauhan para muling sumigla ang mga napabayaang tourist spots. Pero hindi pa rin sila nawawala ng pag-asang muling mabuhay ang mga ito. Limitado po ang budget namin, katulad ng mga ibang ahensya. So ang ginagawa namin is we prioritize. No? Meron po kaming tinatawag na National Tourism Development Plan, no? Which is a framework for tourism development from 2011 to 2016. Isa po sa napakahalagang strategic directions na kasama doon sa plano is yung pagpapalakas ng local governance. Walang dudang nabiyayaan ng Pilipinas ng kamanghamanghang likas na yaman. Mga pasyalang malaki ang potensyal na magpasok ng kita sa bansa sa larangan ng turismo. Sa kasagsagan ng kampanya para paigtingin ang turismo, sana mabigyang pansin at huwag mapag-iwanan ng ibang destinasyong hindi lang basta pasyalan, kundi bahagi rin ng ating mayamang kasaysayan. Ako si Giga Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.